Mic test. Subukan po natin mag-video para may pasa sa mga dapat pagpasahan at may kalat ang dapat ikalat. Magandang balita na ikakalat. Ngayon, September 9, Monday, 2024. Maligaya at siguro masaya na walang stress ng mga taga KOGC sa naganap na pag-voluntary surrender, hindi po pagsuko, voluntary surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. At siguro hindi na rin niya kayang dalhin yung mga bigat ng dalahin niya, lalo niya nakikita yung kanyang mga kasama na pinahihirapan ng masamang gobyerno ito, gobyerno ni Marcos. Yun nga, kababasa ko lang sa YouTube, sabi ni NPA Hontiveros, you will pay the price. Aanihin mo din yan, Hontiveros. Huwag ka nang kumandidato sa eleksyon kasi you will pay the price din sa Pilipino sa mga ginagawa mong hindi tama, hindi makatuwiran. Mabuti pa si Grace po na nanahimik. Kaya lang mas lalo sanang naging maganda yan kung hindi naging dahil yan nga nakakarambutuhan na ibotong presidente yan. Kaya nga nung naupo si Duterte, nakita ko naman maganda kahit pa paano. So okay, tumanaw tayo sinabi natin yung maganda na gano'n dahil talagang maganda. Sa akin, nakita ko kasing kakaiba. Kasi sa ngayon na napiling presidente, hindi ko na alam kung paano sabihin yung presidente niya. Presidente nyo. Hindi ko presidente yan. Ito lang, Ping Lacson kasi ko. Kasi sa Senado pa lang, nung nasa Senate pa yan, si Bongbong, wala ka nang makita. Wala ka nang makitang galaw. Meron man, yan, tulad yan, si Hontiveros gumagalaw, pero bias. May mga pagtatangka. At oo nga po pala, malapit na eleksyon, di ba? Ilang buwan na lang. Sana po, pakiusap ko sa mga kasama ko sa FGF, Filipino Guerrilla Force, sa aking mga barangay leader, sa mga municipal leader at sa provincial at sa lahat po ng regional levels. Sana po suriin natin ang mga iboboto natin na kandidato sa Senate man o sa Congress yan. At sana po alisin na natin ang party list na yan. Wala pong ibubungang maganda yan na niloloko na lang tayo ng mga yan. Winawalang hiya po tayo ng mga yan, lalo itong Hontiveros na to. Sabagay, halal yata yan, pero ito makikita natin tibay niya. Huwag lang dadayain. Wala po tayong asahan sa mga nasa kaupo sa Senate yan. Kahit na si Bato, Bongo, wala po tayong asahan yan. Hindi po tayo dapat wala pong mga prinsipyo. Hindi po artista, o hindi po natin kailangan artista. Sa Jinggoy, hindi po natin kailangan mga artistang ganyan. Wala po tayong mapapala sa mga yan, kasi ang kailangan po natin yung mambabatas na talagang gagawin ang tamang batas at pasusunod ng batas, at huwag gagawing onerous contract, at huwag gagawing liwanagin ang batas kung anong dapat na batas. Yan po ang dapat na iboto nating mambabatas. Ako po, sa sarili ko, hindi ko po ini-endorse sa inyo
Sa sarili ko lang po, mga commanders, sa lahat ng masang Pilipino na nakikita ko, ang isa lang po na pwede dyan hanggang sa presidency siguro kung pwedeng dalhin yan, si Kong Marcoleta. Mapitagang tao. Marami pa po dyan na pwedeng piliin na wala dyan, na magagaling na mga abogado na kaya siguro magpasa ng batas na maayos. Vic Rodriguez, Glenn Chong, diba? Attorney Trixie, maraming talagang pwede pa dyan na pwede nating hindi ko lang siguro mabanggit lahat, pero marami po dyan na pwede kapita-pitagan. Siguro tatayo at gagawin ng tamang batas, hindi katulad kasi isa ngayon po pati korte nabibili na kaya ay nako, sa totoo lang po, yan pong mga nasa na yan, magmula kay Marcos sa asawa niya, yung Romualdez na yan, Marbil Abalos at Torres na yan, sa totoo lang po, ibang kasabihan sa Tagalog na nakakaawa kayong patayin, pero napakahirap niyong buhayin. Yan po yan. Kasi andyan yung dagdag pa niyan. Napakadaling maging tao, mahirap magpakatao. Diba? Yan po ang yan po ang isa niya sa kaya nga sabi ko, malapit na po, kaya sa halalan tayo ngayon. Siguro halalan natin harapin yan, lalo na po yung mga taga-kingdom, lalo natin na yung lupit na humahagupit ng walang kwentang gobyerno, walang kwentang PNP. Yan po, kaya dapat maghalal tayo ng mambabatas na sisiguruhin ang batas mananaig, hindi kasamaan ang mananaig. Kaya mag-isip po tayo, isipin natin ang hirap na dinanas, lalo na dyan sa inyo sa KOGC, na halos kahapon bago nag-voluntary surrender si Pastor Quibuloy, pati ako, yung heartbeat ko dahil doon sa binitawan ng walang kaisip-isip na si Torre na nanggaling sa taas siguro. Siyempre andyan si Marcos, Lisa, Romualdo, yun ang sabi nandyan, si Marbil, lahat yan, silang nasa likod nyo. Kaya yun ang sinabi kong napaka grabe na inisip ko na talaga yatang magkakagulo na, talaga yatang dadanak ang dugo sa kingdom. Kawawa naman ang mga nandun na nagdadasal lang. Pero yun mo, saan ka ba nakakita? Sa ayaw nila sa gusto, papasukin mo yung kingdom, palalabasin mo yung mga tao doon, kukunin mo ang mga cellphone, bawal mag-picture na sa gagawin ninyo, diba? Ninakaw nyo yung kanilang mga kagamitan. Mag-isip nga po tayo, mag-isip nga kayo kung tama ang mga nangyari doon sa may isip pa. Hindi po ba? Ngayon, sa mga may isip kunwari at nagagaling-galingan kunwari na isuko nyo, sige, bulok nyo, sabihin nyo kayo ang bulok ang utak, hindi nyo inisip yung kapwa nyo Pilipino, inisip nyo lang yung may masabi kayo. Ako po, ito sa akin, sa ganang akin, sa sarili ko, bakit ba ako magagalit, bakit ba ako makikialam? Kasi po nakikita ko hindi na maganda, talagang mali sa sarili ko yung nakikita ko, lalo na itong Marcos ninyo, sasabihin walang baril, at kahit daw kailangan daw talagang maraming na rin doon dahil
para daw maiwasan yung mga ganyan. Saan ka ba naman nakakita ng ama ng bayan na ganyan ang gagawin sa mga anak? Mabuti pa nga yata yung kanyang ama kung totoo yung sinabi niya na kaya siya umalis ng Malacanang, ayaw niyang mamatay ang kanyang mga anak, ayaw niyang masaktan ang kanyang mga anak. Hindi po, napaka gandang pakinggan. Hindi katulad ngayon na hindi ko alam nga kung anong klaseng utak meron ang ama ng Pilipinas. Ako hindi baling wala na akong ama, ulila, okay lang ako. Hindi po. Samantalang noon hindi nangyayari yan kay Duterte, hindi nangyayari yung mga ganyang kaguluhan. Sabihin natin meron ding hindi naman mawawala yun, hindi naman yung sinasabi ninyong ganyan, hindi mawawala, pero mas maganda, mas peaceful. Hindi ako na-stress ng ganito ka-stress. Hindi ako nag-alalang masyado sa mga tao na napakawalang yang ginawa ninyo. Lalo ni Torre maputa, pwede na pala sa Pilipinas yung ganyan. Pwede na yung kamkamin mo o gawin mo yung gusto mo sa kapwa mo Pilipino kasi nasa posisyon ka, may baril ka, marami kang tao, at yung mga tao mo naman, yung mga alagad mo naman, hayok din, sunod-sunuran lang din. Sa bagay, siguro dapat nga, pero sabi ko nga, aanihin nyo sa Panginoon yan yung mga ganyang ginagawa ninyo. Magman sa amin. Ayun nga lang, sa amin, ang inaanin ninyo, yung masakit na salita namin, kagagalit nyo siguro. Pwede pang maging dahilan para gumawa kayo ng hindi magandang bagay, pero mag-isip po kayo. Mag-isip kayo sa inyo kasi nang galing yan. Kasi kung maganda ang ginawa, ang sinukli ninyo, maganda nga ninyo. Kasi kapag bagyong itinanim mo, matik, bagyo ang anihin mo. Pag gulay ay tinanim mo, siyempre, may aanihin kang gulay na makabubusog para sa'yo. At pwede pang makabusog sa kapwa mo. Yan. Kaya, kung may halalan pa, aanihin nyo lahat yan. Kayong mga walang hiya dyan sa Congress. At sa mga Pilipino, huwag po kayo magpakataka. May SOCMED na. Pwede nga sigurong in advance, magbotohan na tayo ng mga wala naman sigurong masama na in advance. Sabihin na natin yung mga gusto natin at pag-isahin natin sa SOCMED para hindi tayo madaya, di ba? Kasi ako po, sa totoo lang, sa mga nakaupo dyan, yung mga kakandidato, wala na akong pipiliin niya kasi nakikita na natin na wala silang malasakit sa Pilipino. Kunwari na lang yung pagmamalasakit nila. Basta ako, kung ano man takbuhin ni Congressman Marcoleta, ulitin ko, isa yan sa iboboto ko, ni Congressman Marcoleta. Pangalawa, siguro yan nandyan sa labas na hindi na upo, bibigyan natin ng bagong pagkakataon. Si Atty. Vic, Atty. Clenchong, Atty. Trixie, kung may plano, kung ano man. Kasi maayos ang kanilang mga pag-iisip. Hindi sila naghangad ng umalis sila kagad sa posisyon. Tinanggap nila na hindi sila nararapat doon at yung level ng utak nila hindi pwedeng isabay sa level ng utak na nag-cocaine at ng masamang utak katulad nitong mga kamag-anak ni Marcos, alipores ni Marcos, Romualdez, Marbil, Torre, sino pa? Sino kasama niya? Ayan, si Attorney Jean Pajardo,
sinungaling. Diba? Ayan po ang ano, yan po ang tingnan nyo, yung mga pamilya niya mga yan. At saka isa pa yata dyan sa region na sa Ridge RD12 yung spokesperson nila dyan na tinatakpan at kasinungalingan lahat ang sinasabi. Kawawa po tayo. Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Lalo ako, kaya ko po sabihin yan kasi may maliit akong negosyo na kahit 2 piso lang nila binibigay ko sa rentas internas para sa buwis. At dyan sa buwis na yan, dyan nanggagaling lahat ang mga pasweldo sa dapat pasweldohan. Kaya mag-isip po tayo, bayang Pilipino. Baguhin na po natin yan. Alisin natin yung mga walang kakwenta-kwentang mga tao dyan sa gobyerno na pinipilit baluktutin ng tuwid. Kayang gawin lahat ang mga bagay para sa mga pansariling interes. Hindi po natin sa eleksyon lang po tayo makababawi dyan sa mga yan. At sa aking panalangin, kamtin nyo ang galit ng Panginoon sa inyo at kung ano ipaparusa ng Panginoon sa inyo. Kamtin nyo lahat yan. Gagantimpalaan kayo ng Panginoon ayon sa ginawa ninyo. Biruin nyo ang binigay nyong tensyon, ang binigay nyong hirap ng loob, sakit ng loob, dumi ng kapaligiran na ginamit ninyo, ginawa ninyo sa kingdom. Lalo na kayong mga pulis kayo, nakakadiri kayo. Yung mga nagpunta doon sa sa kingdom, marami kong kaibigan pulis lalo dito. Hindi rin nagustuhan ang mga ginagawa ninyo. Kaya kaso nga lang, pinaliwanag din nila na gano'n. Inunawa na lang din namin, inunawa ko na lang din. Pero sa totoo lang, nakakasuka kayo. Lalo na ikaw, Torres, at ikaw, Marbil. Na mismong kasama mo pa si PMA. Diba? Mga senior mo. Sinusuka ka. Paano ka daw naging produkto ng PMA? Ayun nga, pera. Sa pera. Aanihin nyo sa Panginoon yan. Sabi ko, yung panalangin ko yan. Kaya ako, kung meron ko nagagawang mali na napapansin ko na pinaparusahan ako ng Panginoon, iniisip ko kung ano yun, pinagsisisihan ko. Pero hindi ako pumunta doon sa puntong kawalang yan na katulad ng ginawa ninyo, Marcos, Torre, Marbil, Abalos, Romualdez, saka yung mga nandiyan sa si Montevirus. Aanihin nyo lahat yan. Hayop kayo. Sa eleksyon, makita natin. Sige po, hanggang dito na lang po at dadagdagan naman yung galit ko. Sige po, magandang umaga po sa lahat.